Dahan-dahang nagmulat si Quiroga matapos maalimpungatan mula sa ingay na nagmumula sa labas. Nahirapan pa siyang bumangon dahil sa pananakit ng katawan. Napagtanto naman niya agad ang nangyari nang makita ang katawan na binalot ng benda at tela na may bahid pa ng katas ng mga halamang gamot. Nang makabangon, agad niyang kinapa ang pantalon at hinanap ang batong pula. Nakahinga naman ng maluwag nang makitang naroon lamang ito. Gusto pa sana niyang magpahinga upang mabawi ang nawalang lakas nang bulabugin ng todo sa ingay ng nagtatawanan sa labas. Tumayo na si Quiroga at sinilip ang mga ito sa bintana, at nang mamukaan ang isa sa kanila, mabibilis ang mga hakbang na lumabas. Bawat hakbang ay mas lalong nabuhay ang galit sa kalooban ni Quiroga, kasabay ng pagbabalik tanaw ng isipan sa isang pangyayaring hinding-hindi pa niya makakalimutan. Nang makalapit sa lalaking namukaan, hinugot na ni Quiroga ang mahiwagang pulang bato na agad na naging espada at saka itinutok sa lalaki. Lahat ay natigilan at natuon ng pansin kay Quiroga. Napatingin naman sa kanya ang lalaking kanyang tinutukan ng espada. Sa halip ng matakot ito, ngumisi pa na parang nakakaloko at pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Ang lakas mo rin, ano? Ikaw na nga tong pinatuloy sa baluarte ko. Ikaw pa ang may ganang manghasik ng gulo. Nakataas ang kilay na tanong ng lalaki. Pumalakpak pa ito ng isang beses, at lahat ng kalalakihang nakapaligid ay kanya-kanya sa paghugot ng mga patalim. Hindi naman nagulat si Quiroga sa kilos nilang yun, sapagkat alam niyang likas sa isang tulisan ang may daladalang patalim o armas. Kahit batalyon pa ang tawagin mo, hindi ko kayo aatrasan. Lalo na't may napakalaki kayong atraso sa mga taga-mahilong. Matapang na wika ni Quiroga. Naningkit ang mga mata ng lalaki pagkarinig sa bayang binanggit ni Quiroga. Ilang sandali pa, humagalpak ito ng tao, at pagko ay tumigas ang muka at tumingin ng masama kay Quiroga. Ikaw palang ugok na gumawa nito, sabi ng lalaki, sabay pakita sa nabaling hindiliit ng kaliwang kamay. Nang walang babala, biglang sinuntok nito si Quiroga. Na hindi naman inaasahan ni Quiroga mismo. Agad na nagkaroon ng kaguluhan at pinagtulong-tulungan si Quiroga. Subalit madaling nakabawi si Quiroga at nakuha pang itutok sa leg ng lalaki ang espada. Napatigil ang lahat sapagkat kaunting galaw na lamang ay pwede nang magilitan ng leeg ang lalaki.
na sa tingin ni Quiroga ay siyang namumuno sa lugar na ito. Walang kahit na sino ang umiimik at pare-parehas na nanatili sa kinatatayuan, lalo na ang lalaki na namilog na lamang ang mga mata at saka pinagpawisan. Sa isip-isip ni Quiroga, anumang oras ay mapapatay niya ito dahil sa damdaming pumapaibabaw ng kung paano apihin ng mga ito ang tagabayan ng Mahilong, na matapos nakawan ay nagsanhi pa ng sunog na ikinamatay ng maraming buhay. Naging bingi sa damdaming iyon si Quiroga at itinaas pa ang espada para tuluyan na ang lalaki, nang biglang may pumigil. Yun ang babaeng tumulong kay Quiroga laban sa mga halimaw nung nakaraang gabi. Ang babaeng masyadong pamilyar sa kanya, ngunit hindi mabigkas ng dila ang pangalan. Kung mag-aaway lang din naman kayo, huwag dito sa bayan. Doon kayo sa disyerto, doon kayo magpatayan. Galit na asik ng babae at walang pasabing ibinagsak sa gitna ang daladalang patalin na nakalagay sa telang ibinalot. Tila lahat ay umurong ang dugo at kanya-kanya sa pag-alisan, maliban lamang kay Quiroga at sa lalaki. Ngunit kalaunan ay walang salisalitang umalis din ang huli. Naiwan si Quiroga na napaupo sa upuan sa gilid. Saglit na natahimik at nang maalala ang santuaryo, nagmamadali siyang tumayo, pero pinigilan ng babae at sinabing hindi pa siya magaling at kailangan pang magpahinga. Tatanggi pa sana si Quiroga dahil nais na niyang matapos agad-agad ang misyon para wala nang kahit na sinong maghihirap sa kalupitan ni Saturno. Ngunit sa kakulitan ng babae, natagpuan na lamang ni Quiroga ang sarili na bumalik sa silid na pinanggalingan at pinagtulugan niya kanina. Habang nasa baluarte ng babae si Quiroga, nagmasid-masid siya sa paligid. Ang munting bahay nitong gawa sa kahoy at kawayan ay napupuno ng iba't ibang halamang gamot. Mga patalim na marahil ay ibinebenta sa pamilihan. Sa kabilang banda ng kanyang isipan, may nagtatalong kaisipan. Pakiramdam kasi ni Quiroga, kilala niya ang babae, ngunit hindi naman mabigkas ng dila ang pangalan. May bahagi rin ng kanyang isipan na nagsasabing hindi niya ito kilala. Kaya ganun na lamang ang pagkalito niya hanggang sa may dumating na matandang lalaki na naging daan upang maliwanagan si Quiroga. Ang matandang lalaki ay nagpakilala bilang si Benjamin Fausto, pangalang minsanan nang nabanggit ni Kapitan Temyo. At kalaunay nagpakilala rin na magkakilala nga sila ni Kapitan. Magkapatid di umano ang kanilang mga lolo at magkababata rin, kung kaya't malapit daw sila sa isa't isa ni Kapitan.
nagkalayo lamang sila nang mag-asawa na si Mang Benjamin at humayo sa ibang panig ng mundo. Magmula nun ay hindi na sila nagkita pang dalawa. Sa loob-loob naman ni Quiroga, kaya pala pamilyar ang babae dahil sa mga mata nitong katulad ng kay Kapitang Temyo. At may parte rin sa mukha nitong kahawig na kahawig naman ni Mang Benjamin. Naging panatag ang loob ni Quiroga dahil sa mabuting palad siya napadpad. Sa labis pang pagkaaliw ni Quiroga, maghapon silang nagkwentuhan tungkol sa kapanahunan ng kabataan ni na Benjamin at Kapitan Temyo. Hanggang sa dumating ang alas 5 at nagpakitang muli ang babae. Oh, Miranda, naririto ka na pala. Ikaw nang bahala sa hapunan natin ngayon, ha? Mag-ihaw ka na ng manok upang makakain ng maayos ang bisita natin. Bungad ni Tatang Benjamin sa babaeng tinawag na Miranda. Nakararating lang galing sa tindahan nila sa pamilihan. Natigilan naman si Quiroga pagkarinig sa pangalan ng babae. At muli na namang nahulungkat ang isipan niya sa kung saan nga ba narinig ang pangalang iyon. Ngunit hindi na nagkaroon ng pagkakataong matukoy ng kanyang isipan nang mautusan ni Tatang Benjamin na sibakin ang mga kahoy sa labas. Habang nasa kalagitnaan ng pagsisibak ng kahoy si Quiroga, hindi niya maiwasang nakawan ng sulyap si Miranda na abala sa pagkatay ng dalawang manok. Hindi naman sa may lihim siyang pagtingin dito, kundi dahil ay namamangha siya sa abilidad at kakayahan ng babae. Bihira lamang kasi siya makakita ng babaeng magaling humawak ng patalim, lalo na sa pagkatay ng hayop na para bang madaling-madali lang sa kanila ang gawain niya. May paghagis pa ng kutsilyo na direkta namang tatagos sa laman ng kinatay na manok. At ang mas hinangaan pa niya rito ay ang katapangang ipinamalas kagabi nang iligtas siya mula sa halimaw na umatake. Nang sumagi sa isipan ni Quiroga ang nangyari kagabi, ay mas lalo siyang napuno ng pagka-interes kay Miranda. Kailangan niyang mapalapit dito upang malaman kung paano niya nagawang mahawakan ang espada. Iniwanan muna ni Quiroga ang ginagawa at pasimpleng lumapit sa kinilalagyan ni Miranda. Subalit hindi pa nga nakakalapit si Quiroga ay napatigil agad nang lumitaw mula sa kung saan ang lalaking kawatan, dahilan upang mag-init ang kanyang dugo kanina. Ang lalaki ay may dala ng isang bungkus ng bulaklak. Maayos na maayos ang forma at nakangiting lumapit kay Miranda. Ngunit sa halip na kausapin, ay tinalikuran lamang ito ni Miranda. Ilang sandali pa, ay nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Masyadong mapilit ang lalaki, at nakuha pang pagbuhatan ng kamay si Miranda. Nagulat si Quiroga sa ginawa ng lalaki. Kaagad-agad na dumampot ng sinibak na kahoy si Quiroga at susugurin na sana ang lalaki.
nang biglang lumabas naman si Tatang Benjamin. Ismael, baka nais mong lumakad dito nang walang ulo. Napaiwas ng tingin ng lalaki. Ngunit bakas na bakas sa mukha niya ang pagkairita sa pagsingit ni Tatang Benjamin. At sa halip na igalang ang matanda, binastos niya pa ito. At nagpakawala pa ng mura. Nagpantig ang tenga ni Quiroga sa pambabastos ng lalaki. Kaya naman hindi na nakapagpigil si Quiroga na mangialam. Mula sa kinatatayuan niya, binato niya ito ng sinibak na kahoy at tumama naman agad sa ulo ng lalaki. Muling binitbit ni Quiroga ang palakol at hinampas ang lalaki nang hawakan nito. Sa halip na tumigil, naghamon pa si Ismael at tinawag ang mga alipores na agad na nagsidatingan. At may kanya-kanya pang dalang patalim. Huhugutin na ni Quiroga ang mahiwagang batong pula nang pumagit na si Miranda at pinakiusapan si Ismael na itigil ng panggugulo. Ngunit naging bingi-bingihan ng lalaki at nagbigay hudyat sa kanyang alipores na sumugod. Hinarap ni Quiroga ang grupo ni Ismael na tanging palakol lamang ang kanyang gamit panglaban. Sinabihan na rin ni Quiroga si Miranda na ilayo si Tatang Benjamin at baka mapano pa ang matanda.